kahit sa ito at kapahalan. Salamat sa Diyos sa pagkataon na pinagkalat mo sa amin. Bigay sa amin mga kailangan mo, Lord, sa araw-araw po yun. Ingat po sa amin yun sa mga trabaho. Ginatako po Panginoon na kami po Diyos. Bigla tala, puri ng kapamakan Panginoon sa araw-araw sa araw-araw po Panginoon. Sa araw na ito Panginoon, kami din Panginoon, sama-sama na lumulong sa Panginoon upang ibalik natin sa iyo Panginoon ang papuri. Salamat Panginoon na kami Panginoon ay isang pangalan ng Panginoon, nais namin Panginoon na mabigay sa iyo Diyos ang lahat ng papuri. Salamat na ginanahan mo Panginoon sa bawat sa amin Lord. Salamat sa pagkakaroon Panginoon. Patubayan mo po ang bawat isa sa amin, ang mga gawain na ito ang Diyos mula sa isa hanggang matapos Panginoon na makita namin Panginoon. Makita mo Panginoon sa aming buhay Panginoon na Panginoon ay nagtatapat lagi sa iyo Panginoon na ikaw Diyos ang inuuna ng aming buhay Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyo. Purihin ka sa mga ito, dalangin ka sa iyo Diyos sa pangalan ni Diyos. Sige po, magandang umaga po. Tayo pong lahat ay magsitayo. Pabati po yung inyong katabi ng magandang umaga po. Salamat po sa Panginoon at tayo muli nakita-kita. Huling araw po ng buwan ng Marso. Parang yung iba ko yung rapture siguro. Hindi naman. Kanya-kanya siguro tayo mga kakailanan kung bakit po ang iba ay wala. Pero tayo po ay patuloy na magpuri at magbasa ng salita ng Diyos. Kayo po ay magbukas sa mga awit. Mga awit chapter 24 po, verse 1 to 10. Tayo pong lahat ay bumasa. Mga awit chapter 24, verse 1 to 10. Ang pamagat po, ang dakilang hari. Sa verse 1 po, ang buong daigdig at ang lahat na naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan, ipapahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan, buksan ninyo pati ang mga lumang pintuan, ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh na malakas at makapangyarihan, siya si Yahweh yung tagumpay sa labanan. Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan, buksan niyo pati ang mga lumang pintuan, at ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Ang makapangyarihang si Yahweh, siya ang dakilang hari. Tuloy nga po, maraming pong salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, tunay nga po, sabi po dito sa iyo na ikaw ang tunay na Diyos na malakas at makapangyarihan. Sa lahat ng labanan, Panginoon, ay tunay nga po kami ay nagtatagumpay sapagkat ikaw po ay aming kasama. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon nito kami ay binigyan mo na magkasama-sama na ikaw ay papurihan, pasalamatan sa iyong kabutihan na patuloy na pinagkakalob sa buhay po namin. Ang dalangin po namin ay pangunahan po kami ng iyong banal na Espiritu at maging karapat dapat kami, Panginoon, na ikaw ay papurihin, sambahin at pasalamatan sa lahat. Ano man, Panginoon, nakikita mo karamihan at aming kapukulang ay maninihingi na makatawaran, O Diyos. Pagkainisin mo kami patuloy na iyong banal na kapangyarihang dugo
at may karapat-dapat na kami, O Diyos, ay sumamba para sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang bawat pagkakataon ay binibigay sa amin, pinapalalahanan mo kami, O Diyos, na kami ay lagi nga po na magpasalamat sa iyong ginagawa sa iyong mga buhay. Kaya dalangin po namin, O Diyos, ang iba pang namin kapatriyan na papunta pa lamang dito kayo, O Diyos, sa patuloy po na mag-iingat. Maging Panginoon sa mga kapatid at Panginoon namin na naghahanap buhay o na maging naka-online Panginoon ko, O Diyos, ang tunay ng hipo sa kanila. Panginoon, purihin ka, luwalatiin, dakilain, sabayin sa lahat, sa tanging pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen po. Praise God! Good morning po sa ating lahat. Ayan, nga po ang napakabuti ng Diyos sa pag-isipan namin sa umaga. Ang doon ang kalakasan. Ang doon ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa. Hallelujah! Praise God! Sama-sama tayo magpuri. Sama-sama tayo sumamba. Ang Diyos sa buhay. Hallelujah!
hanggang sa lahat. Dumudulog po kami sa inyo. Nagkakaisa po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Salamat sa iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa aming Panginoon. Kami po, Panginoon, ay laging narito kung araw ng linggo para kami ay magturi at magpasalamat sa iyo. Lord, namin natalangin ang aming worship team, dakilang Diyos, ang mga kabataan, dakilang Diyos, sa patuloy na pagkipagkaisa sa gawain sa araw ng linggo, dakilang Diyos. Ipinagpapasalamat namin sa Panginoon ang mga kabataan ito, dakilang Diyos, patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang pagpalain. Ganyan din ang kanilang mga magulang, Panginoon, na hindi nila nakasama, Panginoon, ay nagiging kabahagi sa gawain ito, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, na katunghay po kayo sa amin sa araw-araw na aming ginagawa, dakilang Diyos. Nadalain ko rin po, Panginoon, ang mga senior, dakilang Diyos. Alam po namin na sila ay nagpipilit na dumako sa bahay-sambahan para maging kabahagi ng bawat sa gawain, dakilang Diyos. Lord, ang nadalain ang aming bansa, Panginoon, na nagiging abalang-abala ang mga politiko, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, convert po sila, dakilang Diyos, na maging abala rin sila sa pagtawag, sa pagkilala sa iyo, dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na ang mga tao ito ay nangangampanya para sa bayan, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, maranasan nila, maramdaman nila, Panginoon, ang tunay na paglilingkod sa bayan ay mayroong pagmamalasakit, dakilang Diyos. Huwag mo pong bayaan, Panginoon, na mayroon silang interest sa kanilang buhay para sa ginagawang nilito, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, nawa ang mga tao ay pumili para sa totoo na maglilingkod sa bayan, dakilang Diyos. Lord, dinadalangin namin ang aming presidente, ang kanyang mga kasama, dakilang Diyos, nawa ay magkaroon ng isang pag-isip, isang pananaw na paglingkod sa bayan, dakilang Diyos. Patawarin po sila, Panginoon, sa kanilang masamang iniisip, dakilang Diyos. Lord, ang dalangin namin, gabayan mo po sila sa pagdidiyan nila sa aming bansa, dakilang Diyos. Ganyan din, dalangin namin, Panginoon, ang mga kapulisan, mga sundalo, lahat ng mga militar, dakilang Diyos. Alam po namin nagiging kabahagi sila sa paglilingkod sa aming bayan, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, maranasan nila, maramdaman nila na kayo po ay nagtatanggol din sa kanila, dakilang Diyos, sapagkat ito ay isang gawain para paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa Panginoon, dakilang Diyos. Lord, aking tinatalang din ang aming managat na patuloy din sila sa kanilang gawain sa paglilingkod. Mayroon silang dalawang gawain, Panginoon, hanggang alas 12 ng tanghali, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon. Meron silang ginagawa na paglingkod para sa iyo, dakilang Diyos. Ganit din po sa aming Panginoon. Gawayan mo po, Panginoon, ang mga elder, ang pastor, ang mga namumuna, dakilang Diyos. Ganit din sa aming mga dancer, dakilang Diyos, Panginoon. Gabayan mo po ang mga kasama namin ito na patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, aming pinagdalangin ang aming mag-aapit ng salita ngayong umaga, ang aming pastor, dakilang Diyos, nawa ay tunay na maipakita niya ang iyong salita na maunawaan namin
para ipamuhay namin. Batpasan ko po siya, dakilang Diyos, ang inyong banal na Espiritu, ang sama kanya ngayong umaga. Dalangin ko po ang lahat ito sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Mukhang blue yata yung color na bilhin natin ngayon. Kailangan na blue. Ha? And then, today is the last Sunday of the month, and susunod na araw ay February, April na. So, bilis ang pagkakataon, no? At malapit pa mag-26. So, unti-unti ay tayo ay tumatanda, at unti-unti naman ay dapat naman patuloy na lumago tayo sa kalaman sa salita ng ating pong Panginoon. Okay? So, dapat tayong lumago. Hindi tayo dapat maging stagnant o tayo mag-decline sa kinakatayuan natin sa harapan ng ating pong Panginoon. Dapat tayo ay patuloy na lumago. At sa ating pong paglago ay napakarami po namang tukso, temptations, para tayo ay hindi magtagumpay, para tayo ay magkaroon ng maraming mga distraction, at kung sa ganun ay hindi natin ma-attain yung vision natin na may pangaral ng magandang balita, at at the same time bawat isa sa atin ay lumago sa salita ng ating pong Panginoon. So ang mga tuksong yan po ay nasabi po natin na in some instances, yan po ay nagagaling din sa atin out of our ignorance maybe, or out of us doing it intentionally, na ninineglect na natin yung dapat mo natin gawin. So kaya nga po nalalagay tayo sa mga alanganin. Pero sa lahat po yan po naman ay dulot po ng kaaway. At ang kaaway po natin ay walang iba kundi si Satanas. Hindi po natin pwedeng talikuran ng kaaway. Hindi po natin ipagwalang bahala po yan. At ang ating pong panghawakan dyan sa kalaban po natin yan ay walang iba kundi ang salita po ng Panginoon. So kaya nga po, dapat tayo patuloy na lumago sa salita po ng Panginoon. Regardless of whether tayo po ay kung ano ng katayuan po natin, dapat po tayo magpatuloy. Sapagat hanggang sa tayo may hininga pa sa ibabaw ng mundo ito, hindi po natin maiwasan ang tukso, ang temptations na nangyayari po sa ating kapaligiran. And therefore, dapat po tayong gumawa ng hakbang upang tayo hindi po mahulog doon sa bitag po ng ating pong kaaway. So, ang i-acknowledge na meron po tayong kalaban, at yung mga taong ayaw mag-acknowledge na meron po tayong kalaban, kaya niya yung kalaban, ay may problema na. So first of all, acknowledge natin na meron tayong kalaban. At ang kalaban po natin yung mga kapatid ay walang iba kundi si Satanas. So, first step, acknowledge that there is an enemy. Next step, ano ba ang kakayahan ng kalaban po natin? Ang kalaban po natin cannot be in all places at the same time, sapagkat hindi naman sa Diyos. He was just a created being.
Kung kaya nga po, tayo po'y magkatagumpay. Eh kung bakit tayo nagsusokong, bakit tayo ay nagpapadala sa tukso ng away. So kailangan po natin na maging matibay tayo sa ating pong pananampalataya. Patuloy tayo mag-aral, that's what we are doing, no? Hindi tayo naghahabol ng maraming mga kapatiran na mag-atin sa atin. Hindi po natin hinahabolan. Ang hinahabol natin, kahit tayo kakauti lang, kaya naman po ay babad sa salita po ng ating pong Panginoon. Pag ginagawa po natin, yung mga nais ng Panginoon para po sa atin. Matapos tayo makatikim ng magandang balita, tayo po na rin magbabahagi ng magandang balita sa ating kapaligiran at sa ating pong mga. So, ang pamagat po natin pong pagbabulay-bulayan sa bagang ito ay the provoking of Satan. And ang ating pong verse ay ayon po sa Chronicles at saka sa Samuel. But before that, tayo po na yung manalangin. Heavenly Father, Lord, muli kami po ay kumikilala sa inyo, Panginoon, bilang aming tayo po yung tagapagligtas. Tuloy nga po, Panginoon, na kayo na po ang aming sasandalan at wala ng iba. Kayo, Panginoon, ang nakakalam ng lahat at wala kami may tatago sa iyo, Panginoon. Alam niyo, Panginoon, ang laman ng puso ng bawat isa. Alam niyo, Panginoon, ang laman ng aming pumakaisipan, Panginoon. At, Panginoon, we submit everything to you. Sa amin po mapagkukulang, sa nagawa po namin pagkakamali, Panginoon, na kami po ay lumalapit humiling ito sa inyo, Panginoon, ang kapatawaran sa mga nagawa po ng pagkukulang ito, Panginoon. Amin pong dalayan, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang manguna, mag-ingat, magbigay kaalaman, karunungan sa bawat isa, at magbigay protection, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Pagmula po, pagising po namin umaga, hanggang pagtulog po namin, hanggang kami natutulog, Panginoon, we pray, Lord, for your divine protection. At sa amin po pag-aaral sa mga ito, Panginoon, bilang dagdag na kaalaman, Panginoon. For reminders once again, Panginoon. Dalayan po namin, Panginoon, na kami po ngayon magkakaroon ng kaalaman, katutunan, Panginoon. Ito po yung amin pong may apply, Panginoon, sa amin pong buhay at sa amin pong kapaligiran, Panginoon. Salamat po. Our prayers in Jesus' name. Amen. So let us look at the provoking of Satan. Ito po mga kapatid ay natalakay na natin ito once noong 2017. Ilang taon na ba yung mga lalaki natin? 2017. Ilang taon na ba yun? 2025 ngayon. So how many years back? 8. Mga kapatid, nag-modify po tayo, sinilang po natin sapagkat napapansin po natin na ito na ang laban natin sa ngayon. Nandito yung tukso, left and right, kaya yung mga magulang, ang dami nang reklama. Yung anak nila, matigas ang ulo, nakababa sa cellphone, hindi na makapaghugas ang plato, hindi na makapaglinis, hindi na makapagwalis. Pag-uutusan mo, ang sasabihin ng anak, wait lang po. May po naman. Wait lang po. Lalo matagal yung wait na po yan. At ang iba nga po ay hindi na nag-aaral ng maigi. Ako, natutukso na sila. Kung saan ka na mag-aaral, magkakala lang call center ka lang. May pera naka-agad dyan sa call center. High school graduation ka lang, okay lang mag-call center. Dahil pera naka-agad dyan. So nawawala na yung drive na mag-aaral, mag-improve. No? Doon tayo nakatutok sa call center. Yung mga magaling trabaho, hindi ka nga nila. No? Pero tanda po natin mga kapatid, hindi po yan pang lifetime. So, titignan ninyo mga kabataan ay ang kaalaman. Iba na nga po kung meron kayong pinag-aralan. Noong araw, hindi na kailangan pa mag-aral. No? Kasi nga, noong araw, kung di ka magturo, elementary level ka lang eh. Nung sumunod ay high school graduation na, kailangan mo lang magtapos ng high school. Nung sumunod ngayon, college graduate na, kailangan mo magtrabaho. Sumunod, kailangan mo lang nakapasa na sa board exam. Sumunod, kakailangan na ng mga masteral degree. Kasunod ngayon yan, kinakailangan na rin ang PhD. Alright, so mapapasin mga kapatid no nag-i-improve. Kaya huwag po tayo manatiling lagay po doon sa baba. At yan ang ginagawa ng demonyo na, sige, okay na lang yan, dyan ka na lang muna. So yan po, itukso po lang, demonyo.
So, kailangan natin mag-move on. No? So, tingnan po natin yung ating verse. Sa 1 Chronicles, ang sabi po rito, Satan rose up against Israel and incited David to take essentials of Israel. In verse 2, so David sent to Joab and the commanders of the troops, go and count Israelites from Beersheba to Dan, then report back to me so that I may know how many there are. At tuloy po natin sa Samuel, and because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Now, himay natin muna sandali itong dalawang verse na ito. Alright? So, yun muna, sa 1 Chronicles, si David po ay hari at meron siyang order na mag-head count lahat ng kanyang mga troops. Ika nga, gano'n ba kadami ang kanyang troops? Ang ibig sabihin ng troops ay yung mga sundalo niya kung ilan lahat. Sapagkat even to this time, ang pinakamaraming sundalo ay ang China, ang India, at ang Amerika. Ang China, bilyon ang kanila pong sundalo, bilyon. Ang India, ganoon din. Kasi ang population po nila ay napakarami po. No, napakalaki po ng population po nila. Bilyon din po ang population nila. Kaya ang sundalo po nila napakadami. Now, during this time, si David din po ay, he's proud, no? Meron siyang pagka-arrogante siya, na kailangan ako ay marami rin sundalo at ang sundalo ko ay nasa sa akin. So, pinagkamalaki niya yun, na siya ay maraming mga sundalo. So, there is arrogance, nagmamalaki siya, at yung kanyang kapangyarihan ay nakasandal doon sa dami ng kanyang mga sundalo. Alawain po natin yun, ha? Hindi po masama magbilang. Ang masama doon ay yung espiritu na nato kay David na nagmamalaki siya na marami siyang mga sundalo. So, narito ngayon na natempt po siya na magbilang. Sinabi sa kanya ni Joab na hindi na necessary pa magbilang. Sabi naman ni David, go ahead. Kasi mga sundalo po, mayroon pong order, obey first before you complain. So ito ngayon, siguro at that time, doon natin nakuha yung mga strategy niyan, walang nagawa si Joab, kundi sumunod, kasi ang commander niya ay si David. Alright, so yun po yung una. Pangalawa po, kung titignan po natin sa pangalawa, kay Samuel naman. Now, sino itong tinutukoy ditong babaeng si Hannah? Si Hannah po ay asawa ni Elkanah. Si Elkanah po ay mayroon pong dalawang asawa. At ang asawa niya isa ay si Penina. Si Penina po ay may anak. Dalakan po ni Elkanah. So marami siyang anak. Pero si Hannah, na pangalawa niyang asawa, ay wala pong anak. So tinutokso palagi ni Penina si Hannah, wala kang kwentang babae, useless ka, wala kang anak eh. So, makikita po natin dito na si Hannah ay hindi po nawalan po ng drive to pray. So, nagpatuloy siyang manalangin sa ating pong Panginoon. At in the same token, no, year after year, si Penina naman, panay naman ang pagtukso sa kanya. Hala, wala ka ng pag-asa, hindi ka naman ang anak. No? Kasi barren, ibig sabihin ng barren, walang laman, hindi ka pwedeng manganak. Alright? Kaya itong si Hannah, nag-Hannah, itong si Hannah ay
hindi magkanak. So, nung tinutukso siya ngayon, ano ba ang punto doon? Tinutukso si Hana para ma-discourage siya na lumapit sa atin pong Panginoon. At ang ginagamit ng demonyo para si Hana ay ma-discourage ay si Penina na asawa naman o ng asawa ni Elkanah. So, makikita po natin dito na dito rin ang galaw po ng Panginoon. Ganon din po yan. Sa buhay po natin mga kapatid, ang ginagamit din ng demonyo para tayo ay ma-discourage ay minsan yung anak natin eh. Minsan yung asawa natin, gagamitin ng demonyo yan para tayo ma-discourage bilang isang Kristiyano. Kaya nga po, dapat sa atin, kahit anong tukso meron sa kapaligiran po natin, no, dapat huwag na po tayo mag-react negatively. Kasi nga po, unawain po natin, ginagamit ng demonyo, maski sino para lang tayo may down at mawalan po tayo ng tiwala sa ating pong Panginoon. So it could be your son, your daughter, even your wife, even your friend, even your office mates, no? Kaibigan. Para matukso ka at ikaw ay magkasala. Kasabihin sa ilang kaibigan mo, bro, tikman mo ito, masarap itong alak nito eh. Ikaw naman gusto mo makisama, hindi inom ka ng alak hanggang sa sunod, maging nasinggo ka na. Hanggang sa sunod, pati na shampoo. Bro, magandang dating ng shampoo na ito, tikman mo, hain-hain tayo dito. Maaari bago mag-shampoo, magmariwana muna. O bago magmariwana, mag-cough syrup muna at saka beer. No, hindi ko kayo tinuturo na. Kasi yan yung araw. Cough syrup at saka beer. No, yan po yung nagpapahay. Nung araw. Nag-practice po yan, gumamit po tayo ng marijuana. After ng marijuana, gumamit po tayo ng shabu. At that time, maliit pa yung shabu. No, ngayon talagang lumaki na po ang shabu. Kasi wala namang cocaine dito sa atin. So yung po ginagamit po ng demonyo, kaibigan. No? Or, ang kaibigan mo, sasabihin, naku, iwala mo na yung asawa mo. Maghanap ka ng iba, walang pwede yung asawa mo eh. Kasi, ang asawa mo, bungangera yan eh. Ang asawa mo, mahilig lang sa pera yan. Mahilig lang yan. Pero hindi ka na nasikaso ng asawa mo. Hindi na nilalaban yung mga gamit mo, hindi na nasikaso. Maghanap ka ng iba. Pwede naman eh. So, yun lahat po yung mga kapatid ay tukso po ng demonyo. Tingnan po natin. Ano yung mga actions na ginagawa ni Satan para sa mga Kristiyano? So, there are many actions that Satan tries to take against the Christian. So, maraming ginagawa po si Satan. Now, tayo po ay napagsabihan na, anong nasabi ko sa atin? He accuses the brethren. Of course. Yun naman talaga pag-akusap ko sa atin ni Satan eh. No? At pangalawa, devour. The devil is like a roaring lion, waiting to devour. Parang naglalais mo sa niya. Hinanais mo niya. Lalapain niya tayo. Pag tayo ay down na down, napapansin po natin, yung mga dating nakatulong sa atin, tinutulungan natin, ano po man yan, yan ngayon ang magda-down po sa atin. Then, temptation. Nandiyan po ang temptations for the Christians. No. Nandiyan din po ang sa temptation po yan, yung sinasabi ko nga sa inyo sa mag-asawa. At sa mag-asawa nga po, minsan ay ayaw sumiping ni, ayaw magpasiping ni Mrs., no? Kaya sasabihin na, si lalaki nga po ay hahanap na lang sa iba. So, temptation po mga kapatid po yan. No? Yan po ay sa mag-asawa. No? Then, captive of his own will. And then, he tries to hinder the Christian in his work for the Lord. So, ito mga kapatid ang mga ginagawa ni Satanas. And, this one more, he buffets the Christian. Talaga nga pong tayo po ay puntilya po ng demonyo. Bakit tayo pinupuntilya po ng demonyo mga kapatid? No?
tayo nga po ay pinupunta sapagkat ang sabi po natin, the battleground between good and evil is in this earth. Nandito po ang battleground. At tayo nga po ay binigyan ng Panginoon the ability to decide, the ability to choose. Binigyan tayo po niyan. At sa ating pong pagpili, tayo po ay makakapili ng maayos pag tayo nga po ay babad sa salita po ng ating pong Panginoon. Then, nanais din ng demonyo na tayo nga po ay mag-blaspheme. Ibig po sabihin, no, hindi natin igagala, ikakatwa po natin ang ating pong Panginoon. Yan ang ninanais niya. Kaya nga mapapasin niyo may mga tao na talaga nga po naman na hindi naniniwala sa Diyos. No? They contradict the Bible, they contradict Jesus Christ. Ang ibang reliyon ay kumikilala lang kay Jesus bilang tao, but not God. And there are so many ways in going to heaven. So, lahat po ito mga kapatid ay nagnanais na tayo po ay mag-react negatively towards our God. Now, he tries to get an advantage of the Christian. Of course, ang demonyo nga po ay nagnanais talaga na bawat isa. The spirit of Satan is there, no? Pag galit na galit ka lang, no? Naano na nga po na gagawa tayo ng bagay na hindi po maganda. Then, he tries to beguile the Christian. Ibig po sabihin, lalansihin po tayo mga kapatid. Lalansihin. Deceptive po ang demonyo. From the outside, it may appear so good, but on the inside, it is not. So, huwag po tayong matukso sa panglabas. Tingnan po natin kung ano po ang nasa loob. Likewise, he binds the minds of the non-believer from the light of the glorious gospel of Christ. Ibig po sabihin ko mga kapatid, yung bang pagtingin natin sa ating pong Panginoong Isus ay blinded. Ibig po sabihin ng blinded, bukas ang mata natin, hindi po natin nakikita ang halagahan po ng salita po ng ating pong Panginoon. Marami pong kadahilanan dyan kung bakit po nangyayari ang mga yan. Now, meron yung mga ginagawa sa Satan against the Christian na ating pong na-overlook. So, yun po yung mga bagay-bagay na ginagawa ng demonyo upang tayo kanya matukso at tayo ay hindi po tumahak ng landas na gaya tinuturo sa atin ng ating pong Panginoon. So, again, action that Satan tries to take against the Christian that often we overlook. Hindi po natin ito napapansin. Often overlook. Hindi po natin akala natin okay lang. Yung mga bagay po yan. Ano ba ang mga yan? Tingnan po natin. Balikan po natin yung ating verse, no? The first case na ating pong titingnan ito na akala natin okay lang ay yung binagay natin kanina kay King David. Okay? Satan provoked David to number Israel. Hindi po, ika nga, sa pagbilang, dapat nagtiwala. No? Alam na, hari ka, alam mo yung kapangyarihan mo eh. Pero again, on what reason, no, na provoke ni Satan si David? Si David po, God was not pleased when David took the census because David was not delighting in the Lord. He was delighting in his own might. So ang ginagawa niya po, hindi po para sa kaluguran ng Diyos, kundi para po sa kanyang pangsarili. Alright? Natutuwa siya sapagkat marami siyang tao, meron siyang power, meron siyang authority, with so much number, 1 million sobra pa. 1,200,000 ang kanyang mga sundalo. Plus yung sa Judah. Malala po natin, Israel and Judah, naghiwalay na po sila eh. Pero there is still one. Pero meron sa Judah, meron po sa Israel. So, ito po ang kay King David. No? He is not delighting in the Lord, but he is delighting in his own right. Now, sinabi po natin, nagtitiwala si David sa numbers.
numbers. So, instead na magtiwala ka sa Diyos, sa number siya. Kaya nakasangla yung kanyang authority sa dami ng kanyang mga tao. 1,200,000 plus. Plus 400,000 coming from Judah. So, ibig sabihin, he has a mighty army. Kaya-kaya ko ng mga kalaban ko. So, nandun ang pagmamataas, nandun ang yaman. Instead na dapat siyang magpakumbaba. Lord, salamat po sa mga sundalo ko pong mga tapat na naglilingkod sa aming pong kaya. So instead of humbling himself, siya nga po ay nagmalaki. No? So, balikan po natin yung sa letter B. So the thing that motivated him to number the people was the awful sin of unbelief. Ibig ko sabihin, hindi po siya nagtiwala doon sa mga napag-aralan niya, yung kanya pong paniniwala. Hindi po siya nagtiwala doon. Unbelief po siya eh. Hindi po siya naniniwala sa ating pong Panginoon. Kasi nga po, nakita niya, by the eyes, mas maganda yung mas marami. Yung belief, we cannot hold on to the belief. Can you hold doon sa paniniwala mo ba? Mahawakan mo ba yan? No, you cannot hold. Pero yung physical na nakikita mo, yung sundalo mo napakadami, no, accounted mo yan, ibig sabihin, nandun ang iyong physical na pagtingin, paghawak doon sa iyong asset o doon sa iyong mga sundalo na which is considered your asset. So doon po siya nagtiwala sa kanya nakikita, hindi siya nagtiwala doon sa kanya pong paniniwala. Next one. Now as Christians mga kapatid, we need to ask ourselves, are we allowing Satan to provoke us by numbering what we materially have to rely on that instead of the Lord? Ano bang ating binibilang kapatid? How much money do you have? May pera na ako sa bangko, meron ako 1 million. Masaya na ako. Sabi na ba, magkaroon na ako ng bahay at lupa, okay na ako. Magkaroon na ako ng sasakyan, okay na ako. You are numbering. Binibilang mo. Alright? Ako ay meron ng dalawa na yung degree ko, dagdagan ko pa ng isa pa. Magmamasteral pa ko ng dalawa, magdodoktoral pa ko ng dalawa, mag-abogado pa ko. No? Dinanumber po nila yung kanilang mga kakayahan. Hindi mo naman masama, no? Pero kung yan ay ibaba mo doon sa salita po ng Panginoon, then it's better. I know also of people who were able to amass wealth, nagkaroon sila maraming pera, nag-aral sila na maigi, na nagsimula lang bilang isang security guard. Pagkatapos, pumasok po ng isang nag-aral po ng criminology. Pag-aaral niya ng criminology, siya po'y nag-graduate, nakapasa, at kumuha ng board exam, nakapasa, at pumasok bilang isang pulis. At bilang isang pulis, nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral, at sa kanyang pag-aaral, siya nga po ay naging isang opisyal. At siya nga po ay nag-general. So, ibig sabihin, magmula doon sa pinakamababa, umangat po siya. But he remained humble to the presence of God. Ang iba po naman po ay yumaman gano'n din po. Look at itong mamayama sa ngayon natin. Look at Lucifer, look at Helmsy, wala na si Helmsy. No? Yung mga mayaman, they started on the ground, but they slowly reached the top. Pero sila nga po ba ay nanatiling mapagmataas? Hindi po. They still look into God. So, ang punto rito sa ating mga kapatid, huwag tayong umasa, huwag tayong humawak doon sa kung anong meron tayo. Ang panghawakan po natin, ang pag-asa, ang hope na after death. After death, ay wala po naman tayong madadala po sa libingan. Hello? Yes, amen. Kaya kung ano bang meron tayo sa ngayon, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, iayos nyo na yan para doon sa inyo pong maiiwan.
All of us are going there. Lahat po tayo. Una-una lang kung sino mauna. Hindi na po natin alam. Nobody knows. No? Nobody knows. Ang isa kong kaibigan, ang dating president ng Presbyterian Theological Seminary, where Pastor Robert and I studied. Doon nagtapos si Pastor Robert as supported by the church. Pinag-aaral siya ng simbahan ng church natin. Pastor Robert, ang dati nating pastor. At bago siya nag-graduate, ako naman po ay doon din po nag-aaral. At that time, ang presidente po ng IEC, hindi ko na po babagay kayo ng pangalan. Kaibigan po natin na presidente doon. Nung hindi na po siya presidente doon, sumama na po siya sa Bible League. Nagtutulong po sila all over the Philippines. He was very young, age 53. Meron po siyang asawa din na i-doctorate also, PhD rin. At meron siyang anak, single son, na taga-aral po at graduating ngayon sa isang very rare course tungkol sa I forgot the name of that course. Pero yung course na kinuha ng anak niya, nagsimula sila sa 120, ngayon babayatin na lang sila. Talaga mahirap yung kurso. Ano ang ibig ko sabihin dito? Balikan natin yung presidente. Yung presidente po at age 53, siya nga po ay nagkaroon po ng problema sa kanya pong creatinine at siya nga po ay nagdadialysis sa med. Age 53, i-doctorate, no? Matalinong tao pero nandun. Pero nandun pa rin ang kanya pong patitiwala sa ating pong Panginoon. So sa ating mga kapatid, huwag tayong humawak sa material na bagay. Ang hawakan po natin ay ang pangako ng ating pong Panginoon. Alright? Pangalawa, tingnan po natin. So yung una ay si David, no? Pinanghawakan niya yung number ng kanyang mga tao. At pangalawa ay si Hannah. So si Hannah. Si Hannah po ay pag-aralan po natin kanina, siya nga po ay tinukso na wala ka ng pag-asa. But then again, nagpatuloy lang po si Hannah. Nagpatuloy si Hannah. At ang istorya ni Hannah ay tunay nga po naman na kabisado na po siguro natin. I think there was a time na naituro na rin natin ito. So, ang istorya kay Hannah ay maliwanag po na si Hannah nga po ay childless at walang anak. At nangako po siya, look at this mga kapatid. She made a vow to the Lord that if He blessed her with a son, that she would dedicate her son to the service of the Lord. So nangako po siya. Now look here mga kapatid, himay natin. Meron po siyang panalangin, nag-request siya sa Diyos, at pagkatapos meron siyang pangako. Lord, magkaanak lang ako, ibibigay ko siya sa inyo. Maglilingkod po siya sa inyo. Hindi ko po siya panghawakan, kundi ibibigay ko po para sa inyo. Now, tingnan po natin yung punto po yan. Ano po ba ang application mo sa atin? Tayo po ay nagre-request. Marami po tayong request sa Panginoon. Pero matapos ibigay sa atin ng Diyos, no? Nakapagtapos yung anak mo, nakapagtrabaho ka, nakalimutan mo na yung pangako mo sa Diyos. Ano yung pangako natin sa Diyos? Lord, magpapakabait na po ako, hindi na po ako baligarilyo, hindi na po ako inom, hindi na po ako mag-chicks, hindi na po ako ganito, hindi na po ako magsisinungaling, magpapakabay ka po. Pag after that, nung nabigyan ng Panginoon, balik siya sa dati. So let us be careful about that. If you make a covenant with God, panindigan mo yan. Kagaya ng ginawa ni Hannah, pinanindigan niya itong pangako niya sa ating pong Panginoon. Now si Hannah, sapagkat tinutuon niya yung kanyang sinabi po, no? Hannah, except certain sacrifice, a godly mother. For she put God first, inunahan niya ang Diyos, naniniwala siya sa panalangin, at sinunod niya yung kanya pong pangako, no? At ibinigay niya ang kaluguran sa ating pong Panginoon by giving
her son to the Lord. Binigyan niya. At ito pa nga po ay palagi niyang binibigyan ng damit every year. No, tinathayan pa niya ng damit itong kanya pong anak. Now, ang sabi po sa 1 Peter, tingnan po natin. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ang sabi po, resist him. Standing firm in the faith because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. So, ano mo nalaman ang word? Self-control and alert. Ibig sabihin, magmatyan tayo mga kapatid sa nangyayari sa ating kapaligiran. I am as of now. Napakarami pong tukso. Doon lang sa social media, tukso na po yan. Yung nagmamarites, alagang tukso yan. Yung immoral scene na nakikita po natin sa TV, nakikita po natin sa pelikula, no? Even sa YouTube po natin, no? Balalaswa po. Then, stop watching them. Self-control. Kung gusto mo magbura, control yourself. Kung magagalit ka, control yourself. Self-control. Kung ang anak mo ay pasaway, no? Baka mahampas mo yan ng 2x2. Control yourself. No? Kailangan po natin ng mahabang pasensya. Gano'ng kahaba? Wala pong katapusang pasensya, mga kapatid. No? Sa ating pong mag-aaral, if you do not make it today, study more. No? More time in reading. Submit your assignment. Come to class. Read and read. Nang sa ganun nga po tayo po ay magkaroon po ng accomplishment at the end of the day. Tandaan po natin, ang nais ng demonyo, hindi ka makagraduate. Ang nais ng demonyo, maging magulong pamilya mo. Ang nais ng demonyo, magkasakit ka. Yan po ang nais niya. No? So, ano gagawin po natin? Resist. And how do we resist? Lalaban pa natin ang boxing? Hindi po. No? Ang paglaban po natin sa ating pong kalaban ay ang patuloy po natin panampalataya sa ating pong Panginoon. Sapagkat kung ano pinagdadaan natin ngayon sa lahat po ng Kristiyano all over the world, ay ganoon din po yung kanila po ang pinagdadaanan. In some places, may mga lugar na talagang physically persecuted ang Christians. No? Pinapatay, sinasaktan, at they are isolated. Wala pa silang mga katulong, kundi lalo na mga missionaries po natin. Kung kaya nga po, let us stand firm in our faith, sapagkat alam po natin na at the end of the day, nandun po katagumpayan natin sa ating pong Panginoon. Ngayon lang po naman kay Hannah's case. Tingnan po natin kay Hannah ulit. Kay Hannah's case, Satan was able to use someone to provoke Hannah. Sino yun? Walang iba kundi si Penina. Yun ang ginamit ni Satan kay Hannah. Imagine, pag tuwing makikita sila, Hannah, wala ka ng pag-asa magkaanak. Bawag ka, wala kang vitamina. Useless ka. Kasi at that time, ang mga tao ay pwede mag-asawa ng isa o dalawa at that time. During this time. Kasi pinayagan, asawa nila ka na dalawa eh. Okay. Ngayon ang nangyari dito, after this. Now, in other words, si Penina po mga kapatid, got Hannah all stirred up. Sapagkat dumating sa punto na halos mawala na ng pag-asa si Hannah. Sapagkat yung ibig sabihin po ng stirred up talagang na-push na to the limit. No? To the limit itong si Hannah na wala na siyang pag-asa magka-anak. Now, Satan mga kapatid, Satan is very good at provoking the Christian to dwell on what they don't have instead of how God has blessed them. Now, himayin ulit natin yung mga kapatid. Mahilig tayo magreklamo. Ang binibilang natin ay, ano binibilang natin mga kapatid? Ano? We are dwelling on what they don't have. Wala kang sasakyan. Oo, kailangan kong sasakyan. Kailangan magkaroon malaking pera. No? Yun ang sinasabi ko sa ating panukso. Kaya nga, pagkakapit-bahay mo, nakabili ng bagong refrigerator na 2-door, bibili ka rin ng mas malaki.
Kung kapitbahay mo nakabili ng 60 inches TV, bili ka ng 100 inches TV. Alright. Now, without us asking, nakikita po natin na tayo po yung nadadala. Yung kapitbahay mo, panay bagong damit. No? Bibili ka rin ng bagong damit. Paano yung budget mo kapos? Kasali mo sa asawa mo, yung ako darling, yung kapitbahay natin, may bagong damit, bili ulit tayo. Si Mr. naman, gustong pasayan si Mrs. Sige na lang. Saan siya kukuha ng pera? 5-6. Almost ang kaya ng sulit mo. Alright, utang sa kumpanya, wala na pambayad. Now, this is how Satan is doing to all of us, mga kapatid. So, kailangan din po natin na ilagay, you spend only within the limits of your budget. You spend. At kung dumating ang pagkakataon na marami ka ng pera, may savings ka lang, then you can buy. No, all of us are undergoing the same. No? Nung araw, nasali sa katapatan, nalilit pa sila Yaki. No? Sila Joy. No? Anong ginagawa namin dyan? No? Nasa si Sil. Panagkaya namin, kapitbahay lang namin sila eh. No? Talagang nung araw, pag ako may savings sa mga sardinas galing sa operation namin, kasi ako yung supply officer, pag may savings ako mga sardinas, inuwi ko dito. Pag uwi ko dyan, lahat na kapitbahay namin, binibigyan ng misis. Pinamimigay niya yung sardinas. Savings nila, kasi pag may bago namang ration, bago na naman sardinas ulit. Kasi at that time, kada patrolya namin, sardinas ang baon namin. Sardinas, may simitlo, may vitamins, may gamot, para sa ubo. Pinagdala namin papuntang bundok. So pag may mga savings na ron, every month may bago na naman, so ano gawin mo ron? Inuwi namin yan. So nakakapag-uwi naman ako dito sa amin sa bahay. Alright. So, ito mga kapatid, no? Huwag tayong, hindi masama mag-ambisyon. Pero ang masama nito ay kung hindi naman sa capacity po natin ay gagawa tayo ng paraan na hindi po maganda, diyan po tayo maigit. At kung ang budget mo good for this much only, hanggang dyan ka lang. Maganda kapag ito ay nakaangat, saka kabibili. Pero pag hindi po umangat ang iyong financial status, then stay there. Stay there. Because if you try to take this one with less money, you'll be tend to apply for loan, utang dito, utang sa kaliwa, hanggang sa mabaong ka na sa utang. Okay. Now, ang masama po nito mga kapatid is that Satan ay gagamitin niya ang ibang Kristiyano upang tayo ay i-provoke. Gagamit din siya na talkswain po tayo, and this is not also good. Alright. Next one is, si Satan din po, ang kanyang game plan ay tayo po ay totally consumed on what we don't have instead of what we have. Ibig sabihin, nakapokus tayo doon sa mga bagay-bagay na wala sa atin. At instead na binibilang natin yung kung ano meron tayo, we are not satisfied with what we have, we would like to have more. Kung kaya nga po, pag ang tao, binigyan mo na hanggang kamay, gusto mo hanggang buong kamay ang kukunin. Binigyan mo dito, pag kinuha ito, bibigyan, gusto pa hanggang dito. Kaya po, magkaroon po dyan ng sense of satisfaction. At sa ating satisfaction ay nasa ating pong Panginoon lang po yan. So with that mga kapatid, now let's come to our conclusion. Ang conclusion po namin, okay, maliwanag po. Ang focus po natin ay ang so, ang focus po natin mga kapatid ay hindi doon sa kung anong meron po tayo, ang focus po natin, kung anong meron po tayo, pagyamanin po natin. Kung anong wala po sa atin, let us wait na tayo po ay magkaroon ng surplus na pera po natin, then we can have that one.
Tingnan po natin ito. Una, we have seen that another thing that Satan will attempt to do is to do to you and I is to provoke us. So, nandito na po yung attempt, no, ni Satan na tayo nga po ay kanyang tutuksoin. Wala pong accepted po dyan. Even the president, down the line, lahat po tayo ay subject po sa temptation ni Satan. Pangalawa, provoke us to go against the will of God and God's word like He did to David and trust in man instead of God. So ano ang pinagkatiwalaan po ni David? Hindi po siya nagtiwala sa Panginoon, nagtiwala siya sa kanyang sariling talino, sa kanyang sariling kapangyarihan. Nakalimutan niya na yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang talino ay galing din niya sa ating pong Panginoon. Pangatlo, provoke us to free. Ibig sabihin po, manervous po tayo, malito po tayo, be consumed and totally focus on what we don't have and instead of what we have, like what he did to Hannah. So si Hannah po ay wala pong anak, no? So wala po siya magagawa ron. So naging focus siya po ay lumapit po sa ating pong Panginoon. Next one. Ang tanong, meron ba? Ang tanong po mga kapatid, important thing is that what will your response be? Ano ba maging response po natin mga kapatid dito sa dalawang verse na atin pong nabasa? Ano ba ang response po natin? Ang response po natin mga kapatid ay could be one, unbelief and totally disregard for the word of God as David did. So, ito ba yung maging response po natin? Disregard po natin ang ginawa po, no? Kagaya po ni David, disregard niya ang salita po ng Panginoon at siya nga po ay umasa sa kanyang authority at sa kanyang talino. Yun po yung una na pwede natin maging action po natin. Alright. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa ay kung sakasakali naman na prayers and seeking the Lord's will for your life as Hannah did. Right? So yung ginawa po ni David ay umasa sa kanyang talino, sa kanyang authority at lakas. Yung pa pwede natin gawin. Pangalawa pwede natin gawin ay manalangin po tayo at hanapin po ang kagustuhan po ng Panginoon para sa ating buhay. Kagaya ng ginawa ni Hannah na instead na siya ay magmukmok dahil hindi siya nagkaanak, nanalangin siya at sinunod niya ang nais ng ating pong Panginoon. So which one ang inyong magiging action? B. Kay David or kay Hannah? Hannah. Kay Hannah po, tinan po natin ulit, himayin po natin na mas malalim. Yung kay David. Alright. Kay David tayo. No. Can Satan force people to do wrong? Mapipilit ba ni Satan na ang tao ay gumawa ng isang bagay na mali? Ang sagot ay no. Hindi tayo mapipilit. No, Satan only tempted David with the idea of census. So, tinempt lang. Mapipilit ba niya ba si David na mag-census para bilangan yung sundalo? Hindi po. Tinokso lang si David. At yun ay pumasok sa kaisipan ni David na mas mapagabilang ko ito, alam ko na yung dami ng aking tao, I will be satisfied. So, nagkulo siya ng trust sa ating pong Panginoon. So, si David decided to act on the temptation. He decided, dahil may time siya, nag-decide siya. Pangatlo, kay David tayo, David's census was not against God's law. Yan sabi natin kanina, hindi po masama bilangin ko ano ang meron ka. Okay? For the census was wrong pride. Ibig sabihin, hindi masama kung ano meron tayo mga kapatid. Pero ang masama po rito, wrong pride. Ano po yan? Arrogance, pagmamalaki, greed. Ano yung greed? Katakawan. Alright? And selfishness. Ano yan?
sarili ang kanyang tinitingnan. Okay? In his mighty army while forgetting, nakalimutan niya na yung kanyang lakas at talim ay galing sa ating Panginoon. Doon galing ang kanyang lakas at talim. Alright. Tingnan mo naman natin kay Hana. Unang natin kay Hana. Before we wind up. Una kay Hana. Now, each of us may face barrenness in life when nothing comes to birth in our work, in our workplace, service, or relationship. Ano ba yung sabihin niyan? Barrenness, kawalan, negative, walang laman. Okay? Kung hindi po tayo naging productive, no? Sa mga relasyon po natin, no? Hindi tayo umasenso, ito po yung sinasabi po dito. Now, it is difficult to pray in faith when we feel so ineffective. But prayers open the way for God to work as Hannah discovered. Now, na-discourage ba si Hannah sa kanya pong panalangin? Years ang binilang bago nagkanak si Hannah. At si Hannah ba ay nagkanak pa ng iba? After dito nagkanak siya, ang anak niya si Samuel. No? Pero after this, may biyaya pa siya sa atin pong Panginoon. So, na-discover ni Hannah by prayers. When we pray, ano ba ibig sabihin when we pray? Pag tayo po yung nanalangin, ibig sabihin po, hindi abot po natin ang kakayahan. Wala po tayong kakayahan. We submit ourselves to the authority of God. And we trust God. So, wala tayong kakayahan. We submit to the authority of God. And we trust God. That's why we pray. Kaya patuloy tayong manalangin kagaya ng ginawa ni Hannah. Excuse me. Now, pangatlo, tungkol kay Hannah pa rin tayo. Now, the story of Hannah to illustrate how there is no prayer too hard for God to answer. So, yung panalangin ba ni Hannah sinagot? The answer is, yes, sinagot ng ating pong Panginoon. Now, doon sa ating pag-aaral sa Genesis, no? Nung para ni kay Sarah, para manganak si Sarah, malala ninyo. May portion doon yung binanggit sa 14. I think 27, 14 ba yun? Sa Genesis. At sinasabi doon na, may sabi doon na, is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa ating Panginoon? Meron ba? Wala po. There is nothing too hard sa Panginoon po natin. At tingnan po natin ang sumunod. Sinasabi ko na, ang Diyos ba ay nagsisinungaling? God never lies. So ito nga po sinasabi nito na there is nothing that is too hard for God to answer. Kaya may sagot po ang ating pong Panginoon dyan. Ngayon, ang ating pong kalaban, having look at Hannah and David, no? Ang ating pong kalaban ay wala pong magagawa sa atin. Sapagkat ang sabi po, one day, Satan will be bound forever and never again to do his evil work. Darating pong pagkakataon talaga yan, and we are just going to wait. Gano'n ba katagal tayo mag-aantay? Mag-aantay lang tayo. Pero pag sinabi ngayon dito lang, no, patuloy tayo mag-aantay sa ating pong Panginoon. Ang sabi po, doon sa Revelation 20:10, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Ito yung mga maganda sa akin. Huwag tayo mawalan po ng pag-asa mga kapatid. Sapagkat ang kalaban po natin ay mapupunta talaga siya dyan sa lugar ng burning of lake. Now, as we close, tingnan po natin itong last 2 slides po natin. Right. So, how are we going to apply itong pinag-aralan natin ngayon? Dalawang punto lang ito mga kapatid. Alright. Una, ibig ko sabihin dito, paano natin ito may pamumuhay?
Ang una ay, tingnan po natin yung kay Samuel. Ang sabi po dito, this verse, yung kay Samuel, show us the nature of the gifts we are to give God. So, may regalo po, no? Na ibibigay po natin sa Panginoon. Ano yung kay Samuel dito? Kay Hannah? Are they gifts which cost us little? Sunday morning, a comfortable tithes. So, yan ang una. Ano ba ang pwede natin ibigay pabalik sa ating pong Panginoon? Lahat ang meron tayo sa Kanya galing. Lahat, kay Hannah, balikan natin siya na ulit. Nagkaanak po siya. At ang pangalan ng anak niya ay si Samuel. So ano ang kanya pong pangako sa Panginoon? Maglilingkod si Samuel sa ating pong Panginoon. Maglilingkod all throughout his life. Or, ano po yung pangalawa? Look at that word or. Ang pangalawa ay, or the gifts of sacrifice. Are you presenting God with tokens? Or are you presenting Him with your entire life? Ulitin po natin ang kapatid. Tayo ba ay nagbigay ng patuloy na pagsunod sa ating po Panginoon, gifts of sacrifice, kagaya ng ginawa ni Hannah? Nanalangin siya for years at ang kanyang ibinalik ay yung kanya pong anak, ibinalik niya sa ating pong Panginoon. Ang tanong, ano ba ang regalo natin sa ating pong Panginoon? Ang regalo ba natin sa ating Panginoon ay yung ating lang tithes and offering? Ano ba? Ano ba ginawa ni Hannah? Nagdasal siya everyday. So, ganoon din po para po sa ating mga kapatid. Ang regalo po natin sa ating pong Panginoon ay ang patuloy na pag-aaral ng kanyang salita at ang patuloy na pagsunod ng kanya pong mga salita. At ang patuloy po natin na pakikisa sa ating pong kapatiran. Dito po sa ating sambahan po ito, kakaunti lang po tayo. Magtulungan po tayo. Yan pong nais ang Panginoon sa atin. No? Isang regalo po natin ito sa ating pong Panginoon. When you're helping the church, you're not doing it for me. You're not doing it for the elders. Ginagawa natin ito para po sa kaluguran po ng Diyos. Amen? Kung ano binibigay po natin sa church po natin, that is not for me or for the elders. It is for the glory of God. Para sa Kanya po yan eh. Kakaparanggap ka lang po yan. Sabi po nga dyan, tokens. Ano yung tokens? Ano yung sabihin po ng token? Ang token po, kung pupunta ka sa mall, bibili ka ng token para makasakay ka doon sa umiikot, sa train. Tokens po yun. Pero yung pera mo, na tunay na pera, ibibili mo ng tokens. So tayo mga kapatid, hindi token yung ating pong pagbigay sa ating pong Panginoon. The best that we have, we give it to God. Bigyan po natin mga kapatid. Time, effort po natin, the money that we have, ibigay po natin sa Panginoon. Ayon po sa tinitibok ng puso po natin mga kapatid. Not grudgingly. Kung ano man ibigay po natin na tulong sa atin po, sambahan po ito, this church does not belong to us. It belongs to God. Kaya kung anong gawin po natin para dito, it must be the best that we can offer. The time that we have, ibigay po natin sa ating po Panginoon. And that is by helping one another, by loving one another, at patuloy natin pag-aaral po ng salita po ng ating po Panginoon. Hopefully mga kapatid, we have learned in our discussions for today. At muli, tayo po ay manalangin as we close. Ibigay po natin ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluguran sa ating pong Panginoon Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay ako Panginoon na sa ating pong patuloy na pananampalataya Panginoon. Kayo pa rin naharap sa kaliwat, kanan, tukso Panginoon na dala po ng kalaban Panginoon. But we are confident, Lord, that by your grace and mercy, Panginoon, kayo, Panginoon, ang ating mga kasama, kayo, Panginoon, ang patuloy na maging liwanag sa buhay po namin, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang patuloy na mag-illuminate sa aming pong kaisipan upang makita po namin, Panginoon, ang righteous thing to do, Panginoon. At pagdating, Panginoon, ng punto, Panginoon,
that we are bombarded left and right. Kaliwat kanan, Panginoon, na tukso. Nagawa po ng kaaway, Panginoon. Lord, kami po ay natitiwala that we will be able to overcome this sapagkat kasama po namin kayo, Panginoon. Unang roon, hindi po namin kayang labanan ng tukso ng kalaban. Ngunit, Panginoon, malaki po, Panginoon, ang aming pong pagtitiwala na sa lahat po ng aming pong pinagdadaanan sa buhay po namin, Panginoon, Lord, we will overcome sapagkat kayo, Panginoon, ang patuloy na nag-iingat, nangunguna, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming po salamat muli at aming pong dalangin, Panginoon, ang patuloy niyong pangunguna, pag-iingat, at ang patuloy niyong biyaya at grasya sa bawat isa po namin kapatiran dito sa CBCC Balay-Balay at saka sa CBCC Puno, Panginoon. Ganun po mga Panginoon. Kasama po namin, Panginoon, ang aming pong mga kamag-anak, ang aming pong mga kaibigan, kasi po naman namin pong magiging katuwang, Panginoon, sa patuloy na pag-share, Panginoon, ng magandang balita. Salamat po, Panginoon, muli. Binabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papalit pag-aral in Jesus' name. Ang lahat po may magsabi ng Amen and Amen. Patuloy po tayo mamin sa ating Panginoon. Salamat po. Yes, God.
Ikaw ang aming kailangan. Ikaw ang aming lakas. Tunay na sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita. Yung kami iwan, ipalabayaan na kami. Salamat sa mga pangako ito na pinamahawa ka namin kami. Dalangin po namin sa buhay namin. Patuloy mo po kami palalakasin. Patuloy mo po kami, Panginoon, kasama sa araw-araw. Ikaw po, Panginoon, kalakasan namin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay, Panginoon, sa iyo lang mula kami. Kaya dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, kami lahat. Tulungan na makapabuhay, maayos, at nakalabihan po sa iyo ka lang lahat. Magpaharap po kami lahat, Panginoon. Pagtulungan po kami. At nadalangin po po, Panginoon, ikaw ang makita sa bawat buhay po namin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagbutihan, sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na pansamantala namin patuloy sa aming matahan. Ikaw ang patuloy na makakasama namin sa araw-araw. Panginoon, salamat sapagkat meron kang mga anak na ginagamit upang lumago ang aming buhay na nagpapalagaya ka. Panginoon, salamat sa lahat-lahat na iyong kabutihan sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga opening, mga tayo na ibinibigay ng iyong mga anak. Ngunit po, Panginoon, hindi sapat ang aming mga binibigay na tayo. Hindi, Panginoon, ang dalangin ko po, turuan mo pa kami kung paano namin ngayon mabahagi ang lahat ng meron kami na sa iyo po, Panginoon, nagbilang. Kaya dalangin ko po ang mga tayo at opening, Panginoon, ay magamit sa labas at loob ng iyong iglesia. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming panalangin sa iyo at nagpapasalamat. Sa pangalan po, Ama ng aming Panginoon Jesus, na ito tagapagligtas. Ayan, tayo po'y dadako para sa ating mga announcement. Every Wednesday po, tuloy ang gawain na prayer meeting at ang simula niya po ay 6 p.m. onwards. Every Saturday po, ang practice ng praise and worship at ang oras po ay nakadepende sa bawat isa. Every Sunday po, ang Sunday School ay 9 a.m. to 9:30 a.m. at ang Sunday service po ay 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Yung youth camp po na magaganap sa April 17 to 19, huwag niyo po kalimutan yung consent form niyo po na ipasa and i-convert na rin po siya sa PDF at ipasa po sa GC natin sa Messenger. Tinatawag ko po si Rose Marie para po sa awarding ng mga bata. Ngayon po, napakabuti po ng ating Panginoon hanggang ngayon. Tunay nga po na hindi nagbabago ang ating Panginoon. Ngayon po, natutuwa po kami dahil ngayon po ay napakaraming
Sobrang buti po ng ating Panginoon kasi nakikita po natin na parami po talaga ng parami ang ating kabataan po. Ayan po. May dagdag pa po ba sa announcement po? Ayan. Pastor eh, naku pa. Ano sa po ni... Hindi, yung briefing po nila, Pastor, ay sa April 13 po. Ayun po, tinanong ko din po bakit po 300. Sabi ko, ang panahon po, almost 1K na, tapos kay 300. So, international po pala ito, Pastor. So, may mga sponsors po sila from abroad. Kaya po, 300 lang. So, sobrang blessed po natin kasi wala na po talagang 300 ngayon. Yung iba pong camp ngayon ay 2,500 to 3,000 ang bayad. So, salamat sa Lord dahil 300. At sa mga sasama po, make sure po talaga ano po, kasi ito po ay ang church ang magpo-provide ng inyong registration fee. Salamat sa Lord! Ayan. Pag po natin sila yung opportunity, isa lang po ito. Kaya po, make sure na sasama po ang lahat po na nagparista. At yung mga hapon po, meron pa po akong form. Hanggang ngayong araw na lang po ito. And please, yung ipapasa nyo sa GC, inaantay na rin po sa CBCC mail. So, ipasa nyo na po kay Matt or kay W. Ayun po, salamat sa Lord! Malamig na po sa Sunday School. Ayan, pastor po ang salamat sa buhay ng Sister Malamig po. Po ang ating Sunday School, malamig na. Hello. Hello. Balikan mo natin yung youth camp. Kagaya sinabi ni Sister Tess, 300 lang ang ating registration sa Burman Church. At sabi ni Kata sa yung 300 sa for 3 days and 2 nights. So, may clarify ko yan kay Pastor Benny, Pastor Mark. So, sabi nila may sponsor. Hindi ko alam na foreign sponsor pala yan. Kung sakali naman, very good. Okay po yan. Maganda. Ngayon po, ang reminder ko lang po, meron tayong nakapas sa likod. Yung reminder sa nandiyan, hopefully binabasa niyo po yun. Mga kabataan, kasama. Gusto ko lang po idagdag na pagdating po sa mga ganitong gawain na maraming mga tao na mga kasama po natin, we do not know them. So, hindi po namin sila kakilala. Although, sabihin natin mga Kristiyano, pero gano'n po man, reminder ko lang sa kabataan ano, kayo with me, mga kabataan? Reminder ko lang sa inyo, ang security ninyo ang inyong titingnan. Kung kasama ka ba ron? Kasama kayo, no? Kayo yung mga senior na, no? You look at, senior among the juniors. Look at the security ng inyong mga kasamahan. Markayin sila at para kayong elder brother ng mga ito. Tingnan nyo, ingatan na huwag mag-isolate na isa-isa. Kailangan magkabali kayo palagi. Girls, are you listening to me? Body-body. Ano ibig sabihin ng body-body?
Dalawa-dalawa kayo. Kung saan kayo pupunta, paalam kayo at saka bali-bali. Kasi dalawa kayo. Kung saan kayo pupunta, dapat alam ng grupo. Okay? So at magdala kayo ng inyong personal things. So basically, yung personal things nyo, Colgate, toothbrush, face towel, towel, iba pang mga personal things, dadalhin niyo po yan. Now, kung meron kayong mga vitamins para sa inyo, magdala rin po kayo ng vitamins para sa inyo. At kung makapagdala kayo ng inyong personal na mga pagkain, magdala rin kayo ng personal na mga pagkain na pang-merienda. No? Magdala rin kayo. Hopefully, we'll try kung ang church makakapag-provide doon para sa inyo na inyong pero nagdagay na naman din. So hopefully, si Myra ay si Myra nalaginig. Hindi, ang sabihin natin, baka makatulong tayo doon sa inyong mga baon-baon ninyo. So, ba't din natin, mag-secret yan ng inyo. Diba? Myra? Another one is, may hapon, tuloy tayo sa pag-asa sa DSWD, yung mga nakakulong doon ng mga kabataan na hindi naman sasabihin natin nakakulong, but they are under the protection muna ng pag-asa at DSWD. So pero pang inaayos na, kung meron mga personal problem sila, inaayos pa yan ng aming batas kung anong maganda para po sa kanila. So binigyan tayo ng opportunity. Hello? Binigyan tayo ng opportunity at we can see na sila ililan ginamit doon para tayo makapasok. At magsishare tayo doon ng purely spiritual topics lang. Hindi tayo magsasalita tungkol sa kandidato o sa mga kaso nila kung anong problema meron sila. Ang ating sishare lang ay ang salita ng ating Panginoon. So, 6 topics ang naka-linya para doon. Muna, it's about the of God. Kaya yung ating unang magsasalita doon ay si Yaki. Kakusapin sila. He-share lang about the of God. Ano ang estado ng tao ngayon? Anong solusyon? Anong bunga ng estado ng tao ngayon, anong solusyon? At yun na yung ating Panginoon na. So si Yaki na magpapalawan, si Yaki na ngayong araw na ito. Kung kulang pa yan, sa next meeting, papagpapatuloy pa. So, love of God, respect for authority, wisdom of truthfulness, stewardship, at saka yung family life. So yun po yung ating mga major topics na katakin po doon. So ang sasabang mamaya, kami mga elders, anong oras yun? 2 o'clock kayo, 2:30. So, we'll be there. May magigitara, may aawit, saka matapos ang awit, dalawang awit, isang awit. After that, magtuturo na tayo. Now, bawal ang picture doon, bawal mag-picture, no? At bawal din doon yung pag-usapan yung sa mga problema nila. Ang atin lang ay spiritual aspect na ito tayo. Right? So, yung para mamaya. Ngayon, meron na isa pa, dito sa kabila, you'll notice na meron tayong kapatira na nag-donate ng 2 aircon. I think 1.5 yung dalawa. So, 3 horsepower na sila dyan. At kakasa na siguro para sa mga kabataan. Kasi, kawawa yung mga nagtuturo sa atin dito na pinagpapawisan. Pati yung mga estudyante po natin. No? Nakangiti siya, pinagpapawisan daw siya. But anyway, biyaya ng Panginoon, nandiyan na po yan. Now, ano ang ating dito? Let us help one another para manitin po natin yung serviceability po ng 2 aircon. Ano gagawin po natin? Pag hindi po nagtuturo, tanggalin po.
i-off po natin yung breaker. Kasi may breaker yan, nakatapat eh. I-off lang po natin. Nang sila lang po ay hindi tayo kukonsumo ng kuryente. At kung ang kuryente po natin ay hindi natin malalaman kung magkano ang kuryente natin. But yung kuryente natin sa dalawa may kung magkano? 2 yung ating kuryente. Now, pag nagdagan po natin ng dalawang yun, hopefully, baka ababot nyo lang 3,000. So, yung ating expenses sa kuryente, 3,000, approximately 3,000 a month. Depende yan kung gano'n madalas tayo gamit. At nang sa gano'n naman, ay makasave tayo. Okay? So, yun po. At meron tayong midnight prayer. Kailan ba yun? 11, one service lang tayo, no? Ano ba yun? Ano ba yun? Midnight 8 to 12 midnight. Ayan. Alright, anyway, i-verify po natin yan. Okay, verify lang natin mamaya. So, yun lang po. At sunrise. April 20 na lang natin yung schedule na bago. Ilan lang sa next Sunday. Okay na po? Isa na pa pala. Bago ko namukan. Yung mga i-detail lang na natin para sa Family Day, May 1, lahat tayo kasama po doon. Okay, so, lahat po tayo ang obligasyon lang natin doon, kalahati po tayo sa pulo. 12,000 yun, di ba? So, 6,000 yung atin, 6,000 kanila. Okay? Nakalimutan ako tungkol sa youth camp. Yung transportation pala nila. Baka hatid, kasi yung laman ng mga 3 biyahe yan. Kasi po yung sa kanila, narinig kong beses. Hindi, nasa pulo-pulo sa klenta. Hindi 3 biyahe na dyan. 15. Oo, si Pastor Ramar. Baka, nakatingin sa akin si Meron noon Siyempre, malaki naman yung ating allocation dyan. Depende sa ating types and operate, titignan natin kung kakayanin natin. Because for the meantime, we will just continue with Pastor Ramar. Isa pa, Sister Rosan, may sabihin na. Mga kapatid, tayo ay nagagala with the permission ng Rosan. With your permission, Rosan, no? Tayo nagagala sapagkat lalagay na sa tahimik ng buhay. Rosan. So let us continue to pray for her. Panalangin natin na maging maayos ang lahat. At sa 28 yung kanilang pag-isang dibdib. At Rosan, yung sasakyan, sino bang mga kasama? Ayun nga, yung sasakyan available. Kaya lang ang tinatanong na kung ilan ang kasama dito sa atin. At saka, siyempre, ikaw ang tatanungin kung sino ang pinapensama. Ikaw lang magsabi kung sino. Ikaw lang may sabi natin kay Pastor Maria. Okay. So, 28 ko yung mga kapatid. So, yan continue to pray for her. Alright? So, yun lang po mga kapatid. At before we wind up, okay na po kayo lahat? Kuya? May sasabihin ka ba, Kuya? Sige po. Kaya natin tumayo?
Maraming pong salamat, Dakilang Diyos. Muli kami ay nakapagpulit sambag sa inyo sa pagpiling na inyong salita. Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamalan at kapangyarihan mula pa nung